Magandang umaga po sa ating lahat. Araw na naman po ng linggo, araw ng pagsasama-sama para purihin, sambahin, awitan ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating mga pastor na patuloy na masigasig na nagdadala sa atin ng mga mensahe through online. Salamat sapagkat ito ay karagdagang kalakasan sa ating buhay, pananampalataya. Tunay nga na kung wala ang ating mga pastor, mahihirapan po tayong kumuha ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon dahil wala po tayong naririnig. Subalit, nang dahil sa kanila ay nagsasama-sama tayo sa pakikinig ng mensahe mula sa ating Panginoon. Umaasa ako na ang ating mga kapatid na may mga karamdaman ay pinagaling na sila ng ating Panginoon. At ang iba naman ay umaasa ako na patuloy tayong iniingatan ng ating Panginoon, sinasamahan araw-araw, ginagabayan at pinoprotektahan, lalong-lalo na sa sakit na ito na dumating sa ating bansa at hindi lang dito sa ating bansa kundi sa buong daigdig. Ang COVID-19 na kung saan ay napakarami ng variant. Sa totoo lang, nung nag-message si Sister Dawn sa akin na magkakaroon tayo ng fellowship na mga nanay, natuwa ako kasi isang karagdagan ito sa ating buhay na magkakaroon tayo ng source ng kalakasan, kagalakan, at para maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Napakasarap na ang bawat isa ay nagpapanalanginan. Napakasarap na ikaw ay pinagpipray at pinagpipray mo rin ang mga kapatiran. Tunay nga na napakasarap ang ganitong mga gawain. Sa totoo lang, magmula nung pandemic last year pa, siguro mga October, ay may nag-invite na sa akin na dumalo sa ganitong gawain, ang kapatid na simbahan. Nag-attend na po ako ng prayer meeting dahil alam ko na mag-grow ako dahil hindi na nga tayo nakakapagsama-sama sa ating panambahan. So hanggang ngayon ay nagpapatuloy ako. Every Wednesday po ito ginaganap at ang time namang sa ating panambahan kay Sister Dawn, sabi niya every other Tuesday. So salamat sa Panginoon kasi yung mga hindi nakaka-attend ng prayer meeting ay makaka-attend na kahit sa online lang. At umaasa ako na ang bawat nanay ay makaka-attend sa ating prayer sa mga susunod na Martes. At ito ay nag-umpisa last Tuesday na. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating silent meditation. Isipin po natin lahat ang bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos sa loob ng isang linggo. Tayo po ay manahimik.
Call to worship. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Awit 66, 1 to 7. Sundan na lang po ninyo ako sa aking pagbasa. Sabi niya, awit ng pagpupuri at pasasalamat. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa, ikaw ay sinasamba, awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nono natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya ang naghaharing may kapangyarihan, at sa mga bansay pawang nagmamanman. Wag nang magtatangkang sino may lumaban. Tayo po ay dagliang manahimik. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat nga po Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito Panginoon, na pinagkaloob mo naman po sa amin. Purihin ka Panginoon sa iyong kabutihan, purihin ka Panginoon sa iyong katapatan sa aming buhay. Tunay nga Panginoon, kung wala ka po sa aming buhay ay wala po kaming magagawa. Panginoon Diyos, patuloy kaming lumalapit sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming mga kailangan sa araw-araw. Diyos na dakilang manggagamot namin. Diyos na great provider namin. Salamat sa araw-araw Panginoon na kayo ang nagbibigay ng kasapatang kalakasan sa bawat isa. Maraming salamat Panginoon sapagkat dakila ang inyong pagmamahal sa amin. Sa kabila ng pandemic na ito Panginoon Diyos, patuloy na nakikita namin ang kabutihan mo Panginoon. Tunay nga na hindi mo kami pinapabayaan. Tunay nga na pinoprotektahan mo kami at sinusubaybayan sa araw-araw. Panginoon, patuloy namin dinadalangin ng aming pagsasama-sama sa pakikinig ngayon ng iyong mensahe, Panginoon Diyos. Patuloy nga pong bigyan mo kami ng kagalakan na makinig, Panginoon. Tunay nga, O God, na ang aming mga ginagawa, Panginoon Diyos, ay para sa kalakasan ng aming espiritual na buhay. Kaya bigyan mo po kami ng kagalakan at buksan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, upang makinig ng iyong mga paalala sa aming Panginoon Diyos. Lord, patuloy din namin dinadalangin ang lahat ng mangunguna sa araw na ito ng linggo, Panginoon Diyos, ay patuloy na bigyan mo sila ng kaalaman, kagalakan na maglingkod sa inyo. Salamat po, lalong-lalo na sa aming mga magigiting na pastor, Panginoon, sa kanilang pagdadala ng mensahe mula sa inyo. Ama, last chapter na ng Joshua, magmula nung sa chapter 1 hanggang 24, patuloy na pinapasalamat namin ang mga bagay na ginawa mo, Panginoon, na siyang nagpapaalala sa aming buhay, kung paano ka tumulong, paano mo sinubaybayan ang aming mga ninuno, paano mo sila pinagtanggol, Panginoon Diyos. Ngayon din po sana sa panahon ng pandemic ay mararanasan namin, Panginoon, ang himala mula sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga bagay na ito ay patuloy na pinapaalala mo sa amin, Panginoon, ang mga ginawa mo noon, unang panahon sa aming mga ninuno. Tunay nga na ikaw ang nagligtas sa kanila, tunay nga na ikaw ang tumulong sa kanila sa kanilang pakikidigma, tunay nga na ikaw ang nag-provide ng kanilang pangangailangan at umaasa kami hanggang ngayon ay mararanasan namin ang lahat ng mga ito.
Panginoon Diyos, patuloy din namin dinadalangin ang aming mga kapatid na may karamdaman. Maasa kami, Panginoon, na pinagaling mo na sila, Panginoon Diyos. At yung mga wala naman po ay patuloy na pinagpapasalamat namin, Panginoon, dahil kayo ang nag-guide sa kanila, kayo ang nagpo-protect sa kanila. At sa lahat ng aming mga kapatiran, Panginoon Diyos, umaasa ako na kayo ang patuloy na mangunguna sa kanilang buhay, Panginoon, at magbibigay ng kagalakan, kalakasan, Panginoon Diyos, para sa ikabubuti ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na patuloy namin nararanasan mula sa inyo. Pinupuri ka namin, itinataas ang inyong dakilang pangalan sapagkat ito ang nararapat sa isang Diyos na katulad mo. Tunay nga, Panginoon Diyos, na ikaw ang Diyos na mapagmahal, ikaw ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na nagbibigay ng lahat at nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. Purihin ka, Ama, pasalamatan ka sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Magandang umaga, FCF! Hindi naman po tayo ngayon sama-sama, pero salamat sa ating Panginoon at sabay-sabay tayo mga kapatid, nakasamba sa kanya ngayong umaga. Ngayon ako ang lahat, tayo po umaawit kay ating mga puso. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikuhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Isang paawitin po natin, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, Purihin natin siya. natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikuhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak natin. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikuhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalapak ang iyong kamay,
Para naman po sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating Biblia sa Joshua 24, 1 to 33. Sundan na lang po ninyo ako sa aking pagbabasa. Sabi niya, nagsalita si Josue sa mga tao sa Sikim. Tinipon ni Josue sa Sikim ang lahat ng lipi. Pagkatapos tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap kay Yahweh. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nung una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tare, ama ni Abraham at ni Nahor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito ni Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ang katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipsyo ang iyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab ni Balak na anak ni Zippor at sinugo siya ni Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo sa Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Periseo, Cananeo, Hiteo, Gergeseo, Hiveo, Canineo, at Jebuseo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Pinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo. Siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinasamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia,
o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing iyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Josue sa kanila, sa bayan, hindi kayo makakapaglingkod kay Yahweh sapagkat siya ay isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya pinapahintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at maglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya pinanghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, hindi po bale, basta kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod kay Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, si Yahweh ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Sikim, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kasulatan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble na banal na lugar ni Yahweh. At sinabi niya sa lahat, tignan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang ng lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Ang pagkamatay ni Josue at ni Eleazar. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ni Yahweh. Sa gulang na 110 taon, nilibing siya sa kanyang sariling lupain sa Timnat Sera, sa kaburulan ng Ephraim, hilaga ng bundok ng Gas. Nanatiling tapat kay Yahweh ang bayang Israel habang nabubuhay si Josue. Kahit wala na siya, nanatili silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong nakatalastas ng mga kababalaghang ginawa ni Yahweh para sa Israel. Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose nang sila'y umalis sa Ehipto. Binaon nila ito sa Sikim sa lupang binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor, na ama ni Sikim, sa halagang 100 pirasong pilak. Ang lupaing ito ay kasama sa naging bahagi ng mga anak ni Jose. Namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibeah, bayang ibinigay sa anak niyang si Phineas sa kaburulan ng Ephraim. Maraming salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang huling mapakinggan ko po ang mensahe
last Sunday, ang aking inakala ay tapos na ang aklat ni Joshua. No? Dahil alam natin na nagpaalam na siya in chapter 23. Ngunit ako po pala ay nagkakamali. No? Dahil ako ay naatasan sa umagang ito na buklatin at tunghayin natin ang aklat muli ni Joshua sa huling chapter. At siguro isang mabigat na responsibilidad para sa akin upang wakasan ang aklat na ito in chapter 24. Ngunit akin napagtanto sa kabila ng last chapter na ito ay maraming bahagi na gusto pang iwan at gusto pang bigyang halaga ni Joshua. Not only in his ministry, but for the Israelites. Kaya hayaan niyo po na ituloy na natin ang ating mensahe sa umagang ito. And I want to start it with verse 1 of chapter 24. At ito po ang nasasaad. Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. In the last chapter of Joshua, in the narrative seems glorious and at the same time seems victorious, Joshua wanted us to realize that there is something to uncover and at the same time to continue. At kaya nga po sa umagang ito, I highlighted the two important points of verse 1 in our chapter. And that would be the place of Shechem. Kung inyo pong titignan, Shechem, which is Tel Balata in the modern place, it would be almost in the center of the inherited promised land. Kung inyo pong papansinin. At kung titignan natin, in the book of Genesis, this place has a lot of meaning to them. And it would start from Abraham, when God called him in Genesis chapter 12. Nag-camp si Abraham dito sa Shechem na ito. At hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo in verses 6 to 7 ng Genesis chapter 12. Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I would give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. This Shechem place was not only significant to Joshua and the Israelites, but it's also significant to Abraham. For in the call of Abraham in chapter 12, he camped there. Nanatili si Abraham at dito sinabi ng Panginoon na bubuuin ng Panginoon ang kanyang altar. At hindi lang po ganun ka-importante itong lugar na ito. Dahil in chapter 33 of Genesis, kung inyo pong bubuksan ng inyong mga Bible, even Jacob camped here. In Genesis chapter 33 verse 16 up to 20, ayan nyo pong basahin ko muli sa inyo at tignan natin kung gaano ka-importante itong lugar na ito. So that the day, in Genesis chapter 3 verse 16, Esau started on his way back to Seir. Jacob, however, went to Succoth
where he built a place for himself and made shelters for his livestock. That is why the place is called Sukkot. After Jacob came from Padan Aram, he arrived safely at the city of Shechem, no, in Canaan, and camped within sight of the city. So dito po, even not only Abraham has the part where he used this land, no, and also Jacob, as we know, his important ministry to the Israelite has camped here. Kaya nga po ganito kahalaga itong lugar na ito. Siguro masasabi niyo, Pastor, bakit kailangan nating alamin itong historical background ng lugar na ito? Alam niyo, minsan sa mga lugar at sa spasyo ng buhay natin, there we would realize something more important. Something that we should recover and something that we could look back, no? And something that we could move forward. At ganito po yung nangyari dito, no? At unti-unti nating buksan ang mga bahaging yun. But this place is not only camped by Abram or Jacob, but also, no, in the latter part of, or the second chapter, after chapter 33, massacre happened here, no? When Jacob started to camp here, yung kanyang anak na si Dinah, no, because it's in the whole chapter of 34, specifically, lalo na in verse 25, you will read na yung anak ni Jacob na si Simeon at Levi killed, no, the men of that place. Why? Because may nangyaring hindi maganda kay Dinah. Isa sa anak ni Jacob at kapatid ito ni Simeon at ni Levi. Kaya nga, no, pinatay nila yung mga lalaki rito at hindi nila nagustuhan yung naging action. And this place signifies, no, actually, kung babasahin nyo yung chapter 34, makikita nyo that Jacob was saying to them na sayang yung kanyang almost complete transaction or commitment to them, no, na papakasalan kasi ng anak, the son of Shechem would get married to Dinah, no, but at the end of the story or the chapter, no, the two brothers chose to get revenge, no, and this place, no, is also a massacred city. Most often, Shechem has thought to be a place of refuge, but also we know that it is also a place where things didn't happen or didn't go well, no? Lalo na sa buhay at sa pamilya ni Jacob. No? And this place was the place where Joshua and the Israelites have the communion, no? Or the community where they all again renewed their relationship to God. And this place, no, is an enigmatic place. Alam po natin kasi na sa bawat buhay ng bawat isa sa atin, there is a place where we could look back. No? We could go back to our relationship to God and we could also somehow, no, move on from the things that didn't happen. At alam ko, madalas ang place na ito, no, kung inyong mamarapatin, it's a place where the family meets. No? It's a place where the Christian community meets. No? It's a place where we always commune with others. No? Kaya nga napaka-significant po palagi sa akin kapag nasa hapag. Parang kung ngayon at iisipin natin when God commune with us, no, the likes of the prayer in Psalms 23, no, that He is with us in even we are in face of the enemies because, no, God is with us all along. And this significant place, no, so totoo lang po, no, ito po bahaging ito, no, kumbaga,
It's considered Jacob's well and Joseph's death place, no? At mamaya po ma-uncover natin yung bahaging ito, no? Kaya dito pa lang po sa simulang bahagi ng ating mensahe, in the last chapter of Joshua, this is an important place where we all gather. And I guess now, because we are not gathering in the physical church or physical structure ng ating simbahan, but we are gathered here, napakahalaga, no, na tayo ay nagsasama-sama dito. At kung ano man ang ating napapag-usapan, kung ano man ang ating nababahagi at nare-reflect sa sama-samang platform ng online worship na ito, sana magkaroon ng kabuluhan. May it be a refuge, may it be a disturbance. That's why on the second part of verse 1, if you will remember, no, in chapter 24 that I read kanina, then Joshua assembled all the tribes of the Israelites at Shechem. It's a place. But the second important point is the elders, the leaders, the judges, the officials of Israel represent themselves before God. Napakahalaga rin po na maalala natin na tayo ay isang bahagi na tumatayo sa tuwing tayo ay haharap, makikinig at patuloy na magpapahubog sa salita ng Panginoon. No? And dito po, napakahalaga na it's not only the last farewell of Joshua, but on the narrative of the book of Joshua, it ended up, no, that they themselves should face God. And that's why they presented themselves before God. No? Ito po ay halos semblant doon po sa nangyari sa Exodus. If you have your Bibles, no, and di ko na po babasahin, in Exodus chapter 19, verse 17, they also presented themselves before God. That's why in this specific place, napakahalaga na tayo ay tatayo. Tayo ay magkakaroon ng panahon na magbulay at ito po rin yung pagkakataon that we on our own, with our family, with our community, will present ourselves. At ito po yung mahalagang dalawang bahagi ng verse 1 na ini-imply po sa atin. The importance of the place and also the importance that on this place we present ourselves before God. Kaya nga po, ito po ang panimulang intro ng ating mensahe sa umagang ito. In chapter 24 of Joshua, the Israelites gather at Shechem, where it's a place of refuge and also a disturbance, but it's also, no, a point where they themselves would represent in front, not to Joshua, but more of God. Alam natin, nung chapter 24, parang namamaalam na siya, no? At akala ko nga, sabi ko nga kanina, na hindi na magdudugtong itong story ng ito, no? Pero in chapter 24, from chapter 23, this point, no, turns and go back to how important God, no, deals the Israelites and also deals Joshua himself. That's why ang ating pong titulo ng mensahe sa umagang ito, in the last chapter of Joshua, ang pagbabalik tanaw, pagbabalik loob, at pamamaala. Mahalagang pag-inog po sa historikal na pagsama ng Panginoon at paanyaya ng Panginoon at pagpapatuloy ng Panginoon itong huling chapter sa aklat ni Josue. Kaya nga po sa unang punto at ating unti-unting unawain at
i-reflect, no, sa personal nating mga buhay ang kabuluhan ng mga bahaging ito. At ang una po doon ay ang pagbabalik tanaw. No? Hindi ko po alam sa inyo, pero madalas po sa akin na kapag nagkakaroon ng oras o panahon na ako ay nagbabalik tanaw sa anumang bahagi ng aking buhay, ay may positibong refleksyon sa dulong bahagi. Dahil alam naman natin that in every phases of our lives, no, kahit na sabihin nating malungkot, masaya, o kung ano man, no, kapag nagbabalik tanaw tayo, no, there's always looking at things, no, with a different light. Kaya nga po dito si Joshua, yun po yung kanyang ibinahagi sa unang bahagi ng talatang ito. At hayaan niyo pong basahin ko po, no, sa sumusunod na verses from verse 2 to 4. No? At ang sabi po rito, nung nag-gather ang Israelite, Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel says, no, long ago your forefathers, including Terah, the father of Abraham, and Nahor lived beyond the river and worshiped other gods. No? But I took your father Abraham from the land beyond the river and led him throughout Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac, and to Isaac I gave Jacob and Esau. I assigned the hill country of Shir to Esau, but Jacob and his sons went down to Egypt." No? At ito po sa bahaging ito, Joshua reflected and tried to look back, no, nang simula pa man, nandun na ang presensya ng Panginoon sa buhay nila. And I was trying to look at pictures of the gods of the Samaria and the Babylon, no? Pero Mesopotamian gods, no? But siguro ang mas mahalagang maaalala natin sa bahaging ito ay yung golden calf, no, when Moses and the Israelite was on Exodus. No? They have this kind of old inherited traditions or belief na hindi madaling maalis. No? Kaya nga, yung presensya ng Panginoon, kahit na alam natin sa bahaging ito na meron tayong pinanggagalingan na nakaraan, ay bahagi, no, ng pagbabago. That's why in the narrative of the Exodus, no, na hayaan yung maging reflection natin in the narrative of Abraham, God really wanted, no, to renew this covenant and to have, no, a set of commandments inside a relationship. Kasi napakalaking bahagi po. No? Ako, siguro ang magiging reflection ko po rito ay hindi dahil sa mali yung kanilang paniniwala upfront, but the Israelite needs to change, no, their belief and faith. No? Kaya nga siguro ang pinakapunto in verses 2 to 4, mula sa lumang paniniwala tungo sa pakikipagtipan sa isang Diyos. Alam naman natin ng mga Israelita, noong binubuo nila ang kanilang bayan, maging ang kanilang mga sarili, ay hindi ganun kasiguro at ganun ka-definitive ang kanilang faith, no? At ang kanilang pananampalataya dahil meron silang pinanggagalingan ng nakaraan. At kaya nga, ang aking sinasabi, no, mula sa lumang paniniwala tungo sa pakikipagtipan. Recently po, I'm not necessarily enrolled, but sumasama po ako sa isang seminary at nag-aaral po ulit ako. No? At ito po, sa pag-aaral ng Old Testament, marami po ako na-uncover. At isa pong bahagi ay how the politics during the Old Testament do happen, no? And most of the readings that I have recently, no, entails that
talagang malaki ang imprint ng lumang tradisyon o lumang pananampalataya, lalo na mula pa. No? Siguro mamaya, later on in the second point of our message, we will realize that there is a lot of gods that Israel or Israelites worship. No? And it's not that easy to change or to move forward. No? Kaya nga, yung pagtungo sa pakikipagtipan sa isang Diyos ay isang malaking hakbang or it's a leap of faith that Israelite should move. No? After all, I read somewhere that religion is not built with rules but with relationship. Kaya nga dito po, sa unang pagbalik tanaw na ibinahagi ni Josue sa mga Israelita sa kanyang bahaging pamamaalam, ay bahagi ng challenge that the Israelites should move forward in continuously paying their respect and paying their relationship in one through God. At ganun din po sa atin. Siguro, narinig ko last Sunday that we have a lot of old, mula po kay Pastor Noli, that yung ating mga dinodiyos. At siguro, ang isang malaking bahagi po roon na makikita ko po rito sa pag-akbang ay yung pagmulat natin sa kilos ng Diyos at sa kung papaano ang iisang Diyos ng buhay natin ay dapat na siyang mamayani sa bawat isa sa atin. That's why it's important to look back on how the presence of God is there starting from the start. Na kahit alam natin minsan hindi ganun ka daling magsimula ng blanco dahil meron tayong pinagmumulan na mga bahagi ng ating buhay. Kaya nga dito po, as I always read the symbol of the commandments, it's not only the rules that should be obeyed, but it is the relationship that God instilled through us to ponder, palaguin, palalimin, at payabungin. At yun yung aking paniniwala. Dahil ang madalas na basa natin in the Old Testament, we pay high respect to the law. But we forgot that there is also inside wisdom that needs to flourish, lalo na sa pagtingin natin, sa relasyon natin sa nag-iisang Diyos. And that's why it's important to recover that the presence of God is there simula pa man nung una. At hindi lang po yun, In verses 5 to 10, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo, hindi lang siya bumalik mula kay Abraham towards to Jacob, but he also, Joshua also, nagbalik tanaw siya kay Moses. Then I sent Moses and Aaron, and I afflicted the Egyptians by what I did there, and I brought you out when your fathers out of Egypt. I came to the sea, and the Egyptians pursued them with chariots and horsemen as far as the Red Sea. But they cried to the Lord for help, and he put darkness between you and the Egyptians. He brought the sea over them and covered them. You saw with your own eyes what I did to the Egyptians. Then you lived in the desert for a long time. And then I brought you to the land of the Amorites. Ito po yung mga susunod na bahagi. Lived at the east of Jordan. They fought against you, but I gave into your hands. I restored them before you. Ito na po yung bahagi that they fighting. Pero in the recent verses that I read, makikita natin ang presensya ng Diyos sa kanilang lakbayin. At alam natin na hindi naging madaling desisyon para sa kanila yung paglabas sa Egypt. And even going out to the Egypt, it's not that easy. But then, the presence of
The Lord is with them. Sa totoo lang, kung iisipin natin, habang nasa wilderness na sila, marami ang gustong bumalik, no? Sa Egypt. At sinasabi na lang na parang sana, nandun na lang kami. No? Kaya nga, ito pong pagbabalik tanaw ng mayroong positibong pagharap, no, sa presensya ng Panginoon ay isang bahagi, no, na ang presensya ng Panginoon sa ating paglakbayin man sa ating mga buhay mula sa pagpapalaya tungo sa kawalan. Siguro ito yung bahagi that we could reflect on our own when we take the full responsibility, no, to step on our own choices. And it feels like oftentimes, no, na para tayong nasa kawalan at kumbaga walang paroroonan. Pero hindi ba napakaganda na lumaya tayo in order for us to strive into something new that is instilled for us by God? Ewan ko, no? Minsan kasi, ang basa rin dito po sa bahagi ng naratibo, pag binalik tanaw ito, minsan siguro ang re-recover ng mga Israelites, ang hirap ng dinaanan namin dito. Ang hirap ng lakbayin. Kaya ang tanong, meron bang madaling lakbayin? Meron nga ako nabasa rin kanina sa Facebook, isang quote ng aking kaibigan. Sa daan daw maraming shortcut, pero sa pangarap mo sa buhay, walang shortcut. And that is really the reality. That the Israelites would look back, no, and would be grateful that even though that experience, no, freedom on the tutelage of Egyptians, but no, experience, no, hardships in the wilderness. Kaya nga mula sa pagpapalaya tungo sa kawalan, o sa English, on deliverance into the wilderness. And this is the journey of the Israelites that we should really, no, look at right now. Lalo na kung alam natin na sa buhay natin ngayon ay parang hindi natin alam kung saan tayo paroroon at pupunta. But looking at the past or what had happened to our lives, no, this journey is a well journey because God is with them all throughout. At hindi lang po yun, no? Hindi lang po mula kay Abraham tungo kay Moses, but it would be continued, no, from verses 11 to 13. Sabi po ron, dun sa verse 8 up to 10, alam naman po natin, no, that it is the experience of the Israelites. But I will continue jumping from 11 up to 13. Then you crossed the Jordan and came to Jericho. The citizens of Jericho fought against you, as did also the Amorites, Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, and Jebusites. But I gave them into your hands. I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you. Also the two Amorite kings. You did not do it with your own sword and bow. So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build, and you live in them and eat from vineyards and olive groves that you do not plant. And this part ng pagbabalik tanaw nila ng recent history ng mga Israelites, andito po nagpapatuloy ang presensya ng Panginoon sa lupang pangako. And in inheriting the land, it's not that easy. No? Maraming struggles, maraming laban ang kanilang hinarap. Maraming pagsubok, maraming kabiguan din na kanilang na-experience, no, into victory. No?
Kaya nga napaka-importante na ang presensya ng Panginoon sa lupang pangako ay mula sa mga laban nila tungo sa pagtatagumpay. And it's important, no, that this uh, historical narrative of Israelites be brought back to their minds. No? Dahil alam natin na hindi natatapos ang laban nila, no, to be honest. No? I know that they inherited the land, but while they're on the land, if you're gonna read the whole Old Testaments, no, from Judges to the Kings, no, and to the prophets, from major to minor, kayo na po humusga, no, kung papaanong pagtatagumpay ang inaasam at palaging hangad ng Panginoon dahil nananatili ang presensya ng Diyos sa kanila hanggang sa lupang pangako. That's why for me po, no, I'm always saying, no, that we know that we are all victorious. But we should all be aware that we are still struggling, no, and we are still in the depths of our communion with our God. No? Even though, no, that we all know that it is finished. No? At sa akin pong bahagi, no, sa pagbabalik tanaw nilang ito, siguro makikita ng bawat isa sa kanila, no, if we're gonna place ourselves to the Israelites, no, nasaan na ako ngayon? Ano na yung kalalagayan ko ngayon? Tatagumpay nga ba? Nagtagumpay ang Panginoon magpahayag sa iyo, magpakilala sa iyo, at makipagrelasyon ka sa Kanya. Pero minsan madalas na tanong, no? Lalo na sa mga tumatanda at lumalaki at matagal na sa pananampalataya, nananatili ka ba sa iyong relasyon sa Kanya? Nananatili ka bang magiging tapat sa Kanya? Nananatili ka ba, no, na maglilingkod sa Kanya? And that would be the important part for us to uncover on the next point. Kaya nga po, ang sarap balik tanawin ng mga nangyari at mga bahagi ng pagsama ng Panginoon mula pa ng simula hanggang sa kanilang paglalakbay, hanggang sa lupang ipanangako sa kanila. Parang tayo lang. Minsan tayo ay nagsasama-sama at nagtitipon-tipon. Ang sarap kumanta, umawit, at sinasabi natin, Panginoon, purihin ka, pasalamatan ka. No? At madalas sa tuwing tayo sasamba, no, nandoon yung kahalagahan na tayo ay nagbabalik tanaw, no, sa katapatan ng Panginoon. Pero ang magandang bahagi po in the last chapter of Joshua, hindi lang sila nagbalik tanaw kung hindi inais ni Joshua na magbalik loob sila sa Panginoon. At alam naman natin na itong bahaging ng pagbabalik loob ay masasabi natin talagang isang karakter, no, na aminin man natin sa hindi, who is really all out honest and stayed fully faithful to God. No one. Except Christ. But we all fall short. And thus, kailangan nating manumbalik at umalik sa Kanya. That's why the important next point of the last chapter of Joshua would be to serve the Lord. At hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo in verses 14 to 15 ng chapter 24. Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worship beyond the river and in Egypt and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. And Joshua goes back, no, in the heart
of why they are called Israelites. Kung dito bumabalik si Joshua sa kung paano o anong halaga, no, ng kanilang pagiging isang bayan. That's why going back to the challenge of turning their backs from these gods, no, alam natin marami silang nakasalamuha, marami silang nakasama, at marami sabihin natin, no, naka-imprint sa kanilang kultura at pag-iisip, paniniwala at pananaw sa buhay. Kaya kahalagahan ng aklat na ito at maging noong mga nasulat ng mga high priest or priest, no, that they should go back and worship this one God. No? And that is really a challenging part. No? Ako po habang kasabay nga ng aking mga inaaral ngayon, no, the politics of the Old Testament sa Pinwell, I've realized, no, that some of the biblical stories, no, has a lot of influence from other traditions and religions as well. And it's not that easy, no? Kaya nga ang nais kong ipunto rito ay yung may bukas na pagbabalik, no? Kahit alam natin na hindi ganun kadali, no? Siguro kung tatanungin niyo ko ano yung punto niyan sa atin, no? We seem like we're serving a lot of gods in our present age. Nandyan ang pera, nandyan ang kasikatan, nandyan ang pansarili nating interest, no, kung ano man ang ating tinatangkilik. No? Nandyan ang ating mga nakaraang bagay na patuloy tayong kinakapture. Nandyan ang mga hatred. Nandyan, ang dami pong mga bagay, no, that let us not serve the Lord. And this part is really important, no? Because after looking back, no, o pagkatapos balik tanawin natin yung mga bagay, subukan natin, no, na magpatuloy, na mag-inog ang ating buhay sa pagsisilbi at paglilingkod. At talikuran natin kung ano man ang ating nakaraan. Kaya nga ang magandang example at concrete na choice, no, kung makapansin nyo dun sa verse 15, no, then choose for yourselves, no, kayo pumili sa mga sarili nyo. Piliin nyo ngayon. Sino pipiliin yung Diyos ngayon? No? Si Lord Digong ba? Si Lord Pera ba? Si Lord any Lord of your lives right now, no? Lord Love Life ba? Or alam niyo yun, there's a lot of things that I guess, no, hindi ko sinasabi minsan na alisin natin sa ating buhay. But with this emphasis point, no, of Joshua and trying to tell the Israelites, piliin nyo na, no, kung ano yung para sa inyo. And this is a really important point that I guess sa ulong-sa ulo na palagi natin sa akak ni Joshua. No? But as for me and my household, we will serve the Lord. It's a concrete choice. Hindi lang para sa kanya. Bagkus para lang sa kanyang pamilya. Alam niyo, napakahalaga pong pagpili o pagpapatuloy, no, sa ating ministry na hindi lang ating sarili ang ating daladala, kundi ang ating buong sambahayanan. Gusto ko rin pong maging tapat sa inyo na bago ko manalangin at sabihin at naising bumalik sa FCF, no, ninais ko munang bumalik at magsilbi at pangalagaan ang aking pamilya. No? That's why we are doing once in a week na ginagawa naman namin dati, na alam naman po ng bawat isa, yung aming dating worship service na ngayon, we are going back to online Bible study na I know, no, that I would be liable if I stop, no, on ministering them. Because after all, it is not only a choice, but it's a perfect direction
to serve the Lord, paglingkuran ang Panginoon. Kaya nga po, ako naniniwala na bahala ka na, Panginoon, kung saan mo ako dalhin at anong maging mga hinaharap ng buhay ko. No? Pero nasasapat at masasapat na para sa akin, para sa aking pamilya, magpapatuloy sa paglilingkod. At itong paglilingkod na po ito, no, para po sa reflection natin. In serving, it's not only part of a worship, like a churchy servant, no? But for me, as I always serve the Lord, it's imperative that it implies the New Testament or the summary of the Ten Commandments, which is to love the Lord with all your heart, no? Kumbaga, with the heart, serving with the heart of honoring God, and loving God wholly, no? Perfectly, strivingly, no? But also the heart of loving thy neighbor. At mahalaga po ito, no? Dahil madalas ito na yung ating siguro nakakaligtaan na bahagi na paglilingkod sa Panginoon. Ako man po sa aking sarili dumaan din sa ganitong klaseng mindset, no? Basta may ministry ka, basta may ginagawa ka sa church, basta active ka sa church and anything about the church, no? You're serving God. But after or during my seminary life, no, I've realized that it's not up until there. No? It's part of, pero ang daming bahagi na pwede natin paglingkuran ng Panginoon, lalo na sa ating araw-araw na pamumuhay. And I want to imply that, no? Dahil ako naniniwala na sa pagbabalik tanaw din natin sa araw-araw ng ating buhay, nandun din yung may chance na meron tayong pagbabalik loob araw-araw ng ating buhay. That's why Joshua called them or challenged them to go back in serving God. Kaya nga po sa mga susunod na mga verses from 14 up to 28, nandito na po natin makikita, no, the renewal of the covenant. And it started in verse 14 to 15. Ito na po yung kanilang naging tugon. Actually, the response is verse 16 to 18. No? So, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang kanilang tugon in 16 to 18, hindi po 14 to 15. Then the people answered, "Far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. It was the Lord our God himself who brought us and our fathers up out of Egypt from the land of slavery and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including Amorites, who lived in the land. We too will serve the Lord because He is our God." And this is the response of the Israelites from verses 16 to 18. Tumugon dahil nakita nila ang katotohanan ng kanilang pagbalik-tanaw na totoo at tunay nga na nandoon ang Panginoon sa kanilang mga lakbayin sa buhay. Ngunit in verses 19 to 21, we will notice that Joshua implied a cautions. Ang mga babala ni Josue. Sabi dito in verse 19 to 21, Joshua said to the people, "You are not able to serve the Lord. He is a holy, He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins if you forsake the Lord and serve foreign gods. He will turn and bring disaster on you and make an end of you after He has been good to you." And verse 21, but the people said to Joshua, "No, we will serve the Lord." Mahalaga po itong babalang ito, no? At para po sa akin,
ang nais pong ibahagi dito sa pagbibigay babala ni Joshua ay ang pagsasabi, no, na ang pagbabalik loob o ang paglilingkod sa Panginoon ay ang panghabang buhay na struggle. It's a lifelong struggle. Ako po, naniniwala, no, kagaya nga na sinabi sa Romans, that we will really grow, no, into this world, into this earth, no, as we live in it. No. But far yet, no, pag tinatanaw natin, hindi pagbabalik tanaw, no, ang pagtanaw natin sa hinaharap, we hope, we really cling. No. And it's not that easy. Lalo na kapag tinatanaw mo lang yung mga bagay sa hinaharap na may pag-asa. But beyond that, looking forward, no, the struggles in the present would really be hard, would really be harsh. Kaya nga dito, pinakilala muli ni Joshua ang Panginoon kung sino, no, at ano siya sa harap ng kanilang pakikipagrelasyon sa Kanya. And on the latter part, no, as they would emphasize the Israelites, no, as they stand before God, no, muli silang nakipagtipad sa Panginoon in verses 22 to 28. At hayaan niyo po basahin ko. Then Joshua said, "You are witnesses against yourselves, no, that you have chosen to serve the Lord." Again and again, no, it's not about the leader. It's about the Lord. Minsan po kasi, yan ang malaking bahagi rin ng pagkukulang ng mga churches. Kung sino yung pastor, that's the time that they're gonna be there. Hindi po. No? Dahil ang pagkikipagtipan natin sa ating Panginoon ay pakikipagtipan natin, no, ng fully sa Kanya. No? Even though that we know that pastors or leaders, elders, has been used by God. No? But whatever, no? Kaya nga dito sabi, you are witnesses against yourselves. No? So they replied, yes, we are witnesses. In verse 23, sabi po rito, now then, said Joshua, throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel. And the people said to Joshua, we will serve the Lord our God and obey him. 25, on that day Joshua made a covenant for the people, and there at Shechem he drew up from them decrees and laws. And Joshua recorded these things in the book of the law of God. Then he took a large stone and set it up there under the oak near the holy place of the Lord. See, he said to all the people, this stone will be a witness against us. It has heard all the words the Lord has said to us. It will be a witness against you if you are untrue to your God. No. Then Joshua sent the people away, each to his own inheritance. No. And in this part, in verses 28 to 22 to 28, no, ang kanilang muling pakikipagtipan ay mahalaga, no, na naitala at pinibigang halaga yung kanilang pagsunod at pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya nga, that place, Shechem, is really important for them. No? Makikita naman natin doon na binigyan emphasize in verse 26, no? Na nilathala lahat ng bagay na yun at nagpagkasunduan lahat ng bagay na yun. At no, naging remarkable yung kanilang pagbabalik ulit sa Panginoon. At alam ko tayo, madalas ganyan din sa ating mga buhay. We write a lot of things that we're gonna go back, renew, no? And we have a lot of memories for us, no, that we wanted to really, no, commune again with God, yung pagbabalik loob natin, no? And well, that is good, no? Well, that is, no, somehow, no, a part for us to really establish and accomplish, no?
Kaya nga ang ganda po dito, yung pagbabalik loob ay hindi lang dahil sa bahagi ng buhay natin na may pangangailangan tayo ng Diyos. Sa Pilipino po, yung loob ay hindi lamang po yung kabuuan ng ating karakter, ng ating nilalaman ng ating sarili, kundi yung buong sarili, no? Maging yung labas ng ating pagkatao, no? Ay may tuturin nating sariling loob natin na nanunumbalik sa Panginoon. So totoo lang, I really try to imagine how this is important to them. No? After all, they inherited the land. Nandun na sila sa lugar. No? Nandun na yung kanilang pagtatangkilik sa kanilang, sabihin natin kasama ng kanilang pinaghirapan at binigay sa kanila ng Panginoon. Pero alam natin, no, that it's not the finality of how the presence or the faithfulness of God works, but beyond the challenges. And that's why we always go back. No? We always go back to the first love. Always go back to God. And that's the reality na muli tayong makipagtipan sa Kanya. Hindi ganun kadali. Yung ibalik mo yung inyong buo. Pero isang bahagi lang po na magandang naisulat sa aklat ni Josue. At ang paborito kong bahagi ay itong bahagi ng pamamaalam. Bakit hindi na-satisfy na tapusin na lang sa 23? Bakit kailangan pa magkaroon ng chapter 24 para bumalik tanaw sa kilos ng Diyos, sa presensya ng Panginoon? At bakit kailangan pa nilang manubalik ulit ang kanilang sarili at makipagtipan ulit sa Panginoon? Dahil katotohanan ang buhay ay may hangganan. And this part, or the last point, no, of our message for this morning would be pamamaalam, dahil ang paglilingkod ay may katapusan, o paglilingkod hanggang katapusan, at ito'y may pagnanais ipamana sa ating may iwan. And on verse 29 to 30, it expresses the death of Joshua. No? So after these things, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Wow, 110. No? Sana all. No, well, gusto niya bang mabuhay ng 110? Naalala ko lang tuloy. Hindi ko alam kung si Jaya hanggang ngayon gusto pa rin hanggang 50 years old lang. Pero ako parang masyadong mahaba yung 110. No? And they buried him in the land of his inheritance at the Timnath Serah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. No. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything that the Lord had done for Israel. No. Isang bagay lang po ang iniiwan nung pagkamatay ni Joshua. Death of Joshua means that his life, all of his days, no, fully served the Lord. That's why ako naniniwala rin po, no, medyo baguhin natin konti yung YOLO na ibig sabihin na salita, no. Sabi nga, di ba, you only live once daw. Pero siguro mahalaga rin ngayon at magandang tignan natin sa dami ng namamatay sa paligid natin. You only die once. The question is, how many times do you live? Kasi, alam niyo yun, minsan, well, alam ko sa mga millennials or any concept ng self-love or anything. But with the heart and the death of Joshua, we know, no, that he lived many times, no, in order for him to accept at the end of the day, he's gonna die. The same with Paul, the same with Moses, the same with every disciple, the same with every prophet. We're gonna die. Actually, mas maganda pong i-reflect ngayon ang kamatayan.
Pero yung bisa ng kamatayan ay kung saan natin inilagak ang ating mga buhay. And that would be the important point ng pamamaalam. Kagaya na rin siguro, no, in verse 32, sabi po dito, and Joseph bones, no, which the Israelites had brought up from Egypt were buried at Shechem in the tract of land that Jacob bought for 100 pieces of silver from the sons of Hamor, the father of Shechem. This became the inheritance of Joseph's descendants. No? At pabasa po natin yan actually in Genesis 50 verse 25. No? Balik tanawan natin yun. At maganda po ito no dahil ito yung huling bahagi ng buhay rin ni Joseph. No? Alam naman natin si Joseph the Dreamer na tinakwil ng kanyang mga kapatid no at napadpad sa Egypt at yun din ang naging means nila na makarating doon. No? And it says in chapter 50 of Genesis verse 25, no, basahin ko po sa inyo. Naway may mga Bible pa po kayo. And Joseph made the sons of Israel swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. No? So Joseph died at the age of 110, and after they embalmed him, he was placed in a coffin in Egypt. 110 din po siya namatay, no? At ang kanyang sinasabi lang, dalhin niyo yung aking katawan doon sa lugar kung saan ako dapat naroon, no? And with that extension of the bones, he also is trying to say to his brothers na sasamahan kayo ng Panginoon at hindi kayo iiwan. Kaya nga po hindi lang ito paglilingkod simula nang tayo tinawag ng Panginoon, kundi isalin natin sa susunod na mga lahi. Isalin natin sa susunod na generation. Ipamana natin sa ating mga anak. Alam nyo, yan din po ang bisa na kaya ang laki ng pananampalataya ko sa Family Christian Fellowship because we have this vision or we have this perspective of how important it is for the church to minister to families. Kasi yung kabuuan ng buhay ay hindi lamang no, natatapos. No? Sa totoo lang, mas challenge ang harapin ng second generation, mas mabigat, no? In compared to, mapapansin niyo naman the difference of what is before and what is now. No? But the important point, no, that Joseph's bone, no, expresses is it dinala nila. No? Kumbaga yung kabuluhan ni Joseph, it doesn't end in Egypt, but it continued toward to Shechem, or the place where, or the place where he's gonna die, or is gonna put in. No? At gano'n na lang kabisa yung pagsasabi na pagpapatuloy ng kanyang buhay, paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang po yun, the death and burial of Eleazar. No? In Joshua 24, and this is the last verse 33, and Eleazar, son of Aaron, died and was buried in Gibeah, which had been allotted to his son Phinehas in the hill of country of Ephraim. So here comes another character, son of Aaron, which is another link of the generation who passed through the wilderness, no, but was challenged to continue after Joshua. No. Kumbaga, ilang generation, no, after Joshua, and continued and also died, no, there. No. Kaya siguro sa bahaging ito, no, alam natin na meron tayong katatayuan sa ating mga buhay at meron tayong lugar. No. Lalo na kung tayo ay nagtitipon sa loob man ng ating tahanan, sa labas man ng ating tahanan, maging sa online man ating kinabibilangan ngayon.
we are always challenged to look back on how important it is that God is always faithful to us and thus is open to us to serve Him on our lifetime and beyond. Kaya nga po, ang aking konklusyon sa last chapter ni Joshua ay ito po. May ginhawang balikan ang pagsama ng Diyos sa ating mga buhay. Simula pa man ng una, try to reflect. Not only on the start of our life, but also sa paglalakbay natin, sa ating paglalakbay, and even sa ating pagtatagumpay. Ngunit, tuloy lang ang laban habang tayo nabubuhay. Dahil alam natin, in our fight, on our service, in our love for God, because first and foremost, He is faithful dahil tapat ang Diyos. At bukas palagi ang kanyang palad sa ating pagbabalik loob. At nang sa gayon, mahamon ang ating mga buhay na paglingkuran siya hanggang sa ating huling hininga. Ito'y salinlahi ng paglilingkod. Hindi ko po ninais na or hindi ko po ninais na maunawa fully, Sa totoo lang po, I'm a bit hesitant, to really go in depth with how we understand Joshua. Pero ngayon ko lang po na-realize kung gaano kahalaga rin yung kanyang aklat. Na tingnan, yung kabuuan ng buhay natin na may tapat na paglilingkod sa Kanya. Dahil tunay ngang tapat ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po. Minsan pa, natin pag-ibig mo'y wagas. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsamay, alay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatian. Noon, ibig mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Siya
sambahin, sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos, Panginoon. Tunay na kayo ang tapat na Diyos na siyang nariyan simula pa ng una sa aming mga lakbayin, sa aming mga pinagdaraanan. At alam po namin, Panginoon, na sa mga bahagi ng pangyayari sa mundong ito, marami sa amin, Panginoon, nalulugmok, nangihina, nawawala ng pag-asa.
At dahil, Panginoon, at kundi dahil sa inyong tunay na katapatan, kami ay may kakayahang tumayo, Panginoon, may kakayahang humarap. At alam po namin, Panginoon, na hindi nagtatapos, Panginoon. Nagtapos man ang aklat ng Joshua sa aming pag-aaral, ito po ay pasimula ng patuloy naming paglilingkod sa inyo. At salamat dahil alam po namin na kayo ang patuloy na magiging sandigan namin, Panginoon, in everything that we are facing right now. May it be personal, may it be on the family level, may it be on the church level. Pero batid namin, Panginoon, na patuloy ang paghulma nyo sa inyong nais sa bawat isa, bawat pamilya at sa aming simbahan. At salamat, Panginoon, dahil alam po namin that you're gonna use us, Panginoon. And may this prayer, Lord God, be a prayer that we're gonna utter yung sinabi ni Joshua sa chapter 24 na ganun pa man at sa dulo at sa punto ng mga bahagi para sa akin at para sa aking pamilya, kami ang maglilingkod sa iyo. Nawa ay maging matibay naming sandigan ito, Panginoon, nalalakaran namin, Panginoon, sa araw-araw na aming mga buhay. Tanggapin natin nagpapala nagmumula sa Kanya ang patuloy na presensya ng Panginoong Diyos ang mamayani sa puso't isip ng bawat isa sa atin nang sa gayon ay maging makabuluhan ang naiwang bakas ng Panginoong Yesus na ating sinusundan at bigyan nawa tayo ng kapayapaan ng Banal na Espiritu simula ngayon at magpakailan paman. Amen. Keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord. To Jesus Christ the glory and the majesty, dominion and authority. Majesty, dominion.